Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa himpapawid. Medyo namamalat po ng konti at lahat kami dito ay tumatahol. Si Father Pep Bakibiton, Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Wednesday episode ng ating popular na Barkadahan kay Kristo. At nakikinig pa rin po tayo sa ating paboritong Archdiocesan radio station, ang 91.9 Bright FM. Friends tayo. Yan po, January 13, yan, 2016, no? Ayaw natin yung numerong 13, ha? Oo nga. Medyo bad luck daw, no? Pero, ano natin yan, kukontrahin natin, no? Okay, dyan lang po kayo at sana po isamahan nyo kami sa isang oras at kompleto po ang ating barkadahan ngayong Wednesday. Of course, Sister Son, bumati ka muna sa ating mga listeners. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. At itong araw na to po ay first week in ordinary time pa, ayon sa liturgical calendar natin, at merong santo na kapiestahan niya ngayon, Saint Hilary. Isa siyang Doctor of the Church and Bishop. Siya pa, okay. At meron tayong babatiin na pare, among na nagbe-birthday ngayon, 13th, no? Si Father Joselito Vital. Among talk, happy birthday. Yan, no. Siya'y, saan ba yung assignment niya? Conversion of St. Paul. Sa may Lubao. Yun ang bagong, isa sa mga bagong parokya po. Parokya, that's at, right. Siya'y director ng mga eskwelahan. Yes. Oo. Kahapon, actually, nasa meeting namin, naging director din siya ng Catechesis Vicariate. Mong, balik ka sa Catechesis. Siya ay, very good na director. Siya ang ating coordinator ngayon sa Year of Mercy, no? Dito sa ating Archdiocese. So, among talk, Vital, happy birthday. Yan, no? Humabol si Apo Seto. Bumati muna po kayo at i-greet na rin si si Father Tok Vital. Father Tok, okay. Maligaya at magrasyang kapanganakan. You're precious and chosen and gifted Son of God. Kaya dapat tayo ay sama-sama tayong magpasalamat. We join him sa araw ito ng pagpapasalamat sa Panginoon. Happy birthday, Abong! Okay, at masaya tayo ngayon. Talagang kompleto yung ating barkadahan, no? Yan, no? Bawal magkasakit ngayon, Sister Son. Tama-tama pa naman, no? Of course, we would like to thank pala si Dr. Gabiola kagabi, ha? Kahapon, yung guest natin. Ating guest na doktora. At pagpapatuloy din natin itong ating pinag-uusapan ngayon. Puro sakit, no? The healing of the sick. Tapos, tayo mismo may sakit. Huwag lang po sana yung sinasapian. Oo. Kasama din sa gospel yun, no? Oo nga. Oo. Kasi dumating ang Panginoon para sa may sakit. Opo. Pagka malusog ka, baka hindi mo kailangan ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos. Actually, kanina may karanasan ako dyan sa sinabi ni Brother Charles, no? 96 years old, ha? Parang sinasapian siya. Yung matanda. Heal sa'yo. At the same time, binless ko rin yung bahay, no? Sabi ko nga, dapat, si Father Marius, no? Yung ministry sa, deliverance. No? At marami, no? Talagang yung mga nagkakasakit. So, yan ang pag-uusapan natin mamaya, Sister Son, no? So, bago tayo magkasakit, of course, diretso na tayo sa ating mga text line numbers. Makipagtalakayan po kayo sa amin sa pamagitan ng inyong text messages, kung smart po ang cellphone nyo, dito po sa 0918-351-8282, 0918-351-8282. Kung Globe naman po, 0917-363-3738,
0917-837-3738. At para po sa mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG or capital letters and then space your full name and then slash the name of your vicariate, parish or your school. O kaya po yung inyong address at ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng araw-araw na mensahe from the Lord. No? Napakaganda pong mga mensahe yan. At kung may mga gusto po kayong ipagdasal, no? Mga prayer requests, kahilingan, intentions, pasasalamat, no? Pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco, no? For maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, at kung gusto niyo naman pong mapakinig ang mga nakaraang episodes, nasa Facebook account ng Barkadahan kay Cristo Pampanga. Yan, thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook account. Yan. Okay, babasahin po sa atin ngayon ni Brother Charles ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad kasama sina Santiago at Juan sa bahay ni na Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyenan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae. Hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon day, gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga naroroon ay nakatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at nang matagpuan siya ay sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng mga tao." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko." Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, yes, Sir Son. Yan, no? Umpisahan mo yung ating pagninilay. Sige po. Kahapon po nabanggit ko sa gospel, sa reflection ko yung authoritative teaching ng ating Panginoon po. At ngayong araw na to, yung ebanghelyo naman, meron pa rin yung nagturo siya, pero at the same time nag-heal siya, nagpagaling ng may sakit. At kanina pong binabasa ako, nakarelate po ako kaagad, no? Na-focus po ako dun sa napagaling niya ang biyena ni Simon po, at
ang napakaganda na pagkatapos sa mapagaling ang sakit, nag-serve siya kaagad. Opo. Kasi po kaninang umaga mo nga nahilo ako, so yung mata ko may lalo yatang naging malabo yung mata ko. Tapos kanina natutokso akong, total 3 na sila sa booth mamaya, wag na akong sumali. Pero tama-tama itong gospel. Kapag pinagaling ka ng Panginoon, kailangan i-share mo yung blessings na binigay sa'yo. No? At of course, hindi lang i-share kung hindi ipakita mo yung pananampalataya mo. So, tama-tama po sa akin itong gospel natin ngayon. Ano po? Ito, magaling na. Nagpa-BP ako, konting check-up na lang ng mata. Ang bilis kasi po kagabing madaling araw na nahihilo ako, nagdasal ako, sabi ko, Lord, kayo na pong bahala, mag-isa ako sa kwarto ko, kung gusto nyo na po akong kunin, okay lang, sabi ko. Pero kung hindi pa po, sabi ko, okay din, sabi ko. Ito po, okay na ako, nakapag-radyo. Akala ko bibigay ka ng stasyon. No? Akala Talagang ko, nahilo akala ko, kung gusto na ninyo akong kunin, huwag naman. Hindi pa panahon, no? Kasi pagka wala kang anak hindi mo nasasabihin yung wag naman Pero siguro kung may anak ako, sasabihin ko yun. Ayan, thank you. So, ayan At kung minsan may mga karanasan tayong ganyan, Oo, eksakto sa akin. Hindi naman near-death experience, ha? Oo, pero talagang hilong-hilo ako. Talaga. Tapos mag-isa ako sa kwarto. Kaya, Okay. medyo na, ako. Okay. Sige, Brother Charles? 4 na bagay yata yung pumasok sa isip ko kaninang nagdinilay ako. Okay. Yun bang nung pagkapasok nila sa bahay dahil may sakit ang biyenan ni Simon, kaagad na sinabi nila ito sa Panginoon. Kasi baka nandoon yung strong faith ng mga apostles na mapapagaling siya ng Panginoon, no? At nawala sa aking isip yung panunuya nating mga Pinoy na palaging magkalaban ang magbiyenan, di ba? Di ba yung famous John and Marcia na si John Puruntong at si Doña Delilah, no? Saka Pero si dito, Pepe Pimentel, di ba? Hindi niya joke niya yun. pero ngayon, no, nakita natin si San Pedro, isa sa mga apostol, inilapit sa Panginoon ang biyenan na may sakit at pinagaling ni Jesus, no? At nasabi kanina ni Apong Seto na dumating ang Panginoon para sa mga may sakit, no? Yun ang isang puntong nakita ko, no, na ang Panginoon para bang ayaw niyang tayo ay may karamdaman. Kaya pinagaling niya yung mga may sakit, and then yung mga maraming sinasapian ng demonyo ay pinalayas niya ang mga demonyo. Excuse me. And then yung pangatlo, yun pong hinanap si Jesus ni na Simon dahil hinahanap daw siya ng mga tao. Ngayon pala si Jesus ay pumunta sa isang lugar na tahimik upang manalangin. So para bang ang mensaheng nakuha ko dito ay tayo rin kailangan magkaroon tayo ng panahon para tumahimik katulad ng ating Panginoon upang makapagnilay at makapag-communicate tayo sa Panginoon. And then yung pang-apat na reflect ko dito yung sinabi ni Jesus sa mga apostol ay kailangan silang tumungo sa ibang lugar upang ipagpatuloy ang pangangaral dahil lahat ay may karapatang makarinig sa pangangaral ng ating Panginoon at para sa kaharian ng Diyos. Para bang sinasabi ng Panginoon, oy Charlie, kailangan din na tumulong kayo sa panahon na ito na may pangaral ang salita ng Diyos. Yan ang mga misyonero, di ba? Hindi sila nag-stay sa isang lugar. Pagkatapos ng kanilang mission sa isang lugar na evangelize, they have to move on, no? Opo. Yan, okay. So, Apo Seto? Yung sinabi ni Brother Charlie na yung highest kind of communication is
conversing with the Father. Yun. Yung tawag nating panalangin, ano? Opo. Kasi sa readings ng araw na ito, yung Book of Samuel, Opo. nag-communicate din ng Diyos kay Samuel. Ay 12 taong gulang na bata, natulog sa templo. Ating gabi, mayroong boses na tumatawag sa kanya. Opo. Samuel, Samuel. Tumayo siya, pinuntahan niya yung pare. Si Eli po. Si Eli. Niya, Father Heli, tinawagan po rin niyo ako? Ay, hindi, kanya, matulog ka na. So, second time, tumawag na niya yung boses, Samuel, Samuel. Tumakbo na naman sa Pare. pare. Sabi niya, tinawagan pa ninyo ako, Father, Eli. Eli? Ay, hindi, sabi niya. Next time na tatawagin boses, sabihin mo, magsalita kayo, Panginoon, ang alipin ninyo ay nakikinig. Speak, Lord, for your servant is listening. Pangatlo. Pangatlo po, no? Oo. So, sabi niya, magsalita po kayo, Panginoon, dahil ang inyong alipin ay nakikinig. Yun nga, tumigil na yung panawagan. That's communication. Ang Diyos, tingnan mo ang Diyos, ang inisyatibo niya, siyang unang tumatawag sa tao. Kasi kung minsan tayo ay mayroon tayong petition, umihingi ng mga pabor, akala natin ay tayong naunang maglahad ng ating mga kailangan sa Panginoon. Bago ka pa tumawag, alam na niya anong kailangan mo . Kaya dito, naunahan pa si Samuel. Samuel, sabi niya, na ako ay nandito, Samuel, di ka tayo pababayaan. Naging propeta ito, alam niyo. Prophet Samuel, siya ang anoint kay Saul. King Saul. At ito lang kay Jesus, nagko-communicate din sa kanyang prayer. No, pagka hindi siya aktivistang spiritual. He's not a spiritual activist. Siya ay laging rine-repair niya, kinokonsulta niya yung kanyang mga gawain, kung ano paano desisyon na gagawin sa loob ng isang araw ng kanyang paghihilom, yung kanyang pag-aaral, yung kanyang pagpapalayas ng mga demonyo, ay sa Panginoon niya lahat pinaparangal niya ang kanyang ama, no? Yung mga ginawa ni Jesus niyan, hindi niya pinapa-refer sa kanya . Dahil nanggagaling ito sa ama. Sabi niya na whatever is in me came from the Father, no? I and the Father are one. Kaya if I and the Father are one, ay talagang walang hinto yung conversation yan. Yung intimate, personal, profound, and constant pakikiusap sa kanyang ama sa langit. Yun ang definition ng contemplation. Gazing at the merciful face of the Father. Panalangin yun. Yun ang panalangin. Kagaya nung nananalangin si Santo Tomas de Aquino sa crucifix. At nagsalita si Kristo sa crucifix. Sabi niya, Tomas, napakagaling mong nagsulat sa teolohiya hinggil sa akin. Pero sabi niya, hindi ko kailangan yung mga volume na libro sinulat mo sa akin. Ibigay mo sa akin na yung kasalanan. Tingnan mo nga naman, tumating si Jesus para sa makasalanan din. So sabi niya, Thomas, you have written well about me with your tomes of books, but you give me your sins. O para sa lalong maging hindi lang marunong, banal din. Oo. Kasi yung pinakamarunong na teologya ay si Santo Tomas. Yes, opo. Diba meron tayong image sa Assumption? Sa garden, the bust of St. Thomas. Binigay po ng UST as a token to the university. That's right. Oo. Kailangan ay pagpatuloy natin yung ating partnership sa Pontifical University of Santo Tomas. Yes. At kailangan talaga na let the power of God shine in us. Kasi kung minsan totoo naman ito at napakaliwanag naman rito sa ating ebanghelyo na siya talagang pinanggagalingan ng ng lakas, kapangyarihan. And I think sa ating nakita dito sa ating ebanghelyo, ang Panginoong Jesus ay talagang malinaw na nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya, di ba? At saka makikita natin sa Panginoon, hindi gumagamit ng gospel propaganda. Yes. Na pagka ikay hindi love, huwag mong sasabihin kanino.
Maski na sa demonyo. Sabi niya, huwag ka magsasalita sa nakita mo sa akin, sa demonyo. Kasi si Jesus, gusto niya na ang nahilom ay kanyang atakan niya sa kanya, hindi sa milagro. Yun. So, ang pakay ng paghihilom, hindi po na tayo ay makakawala ng sakit. Hindi. Para ipakita ng Panginoon na ako ang Panginoon. Kailangan ay sa akin kasumampalataya, hindi sa milagro. Yung relasyon. Oo. Well, hindi naman natin binabaliwala ang milagro kasi kung walang milagro lang Santa Teresa, walang Pope John Paul II. Pero yun lang ay lalampas ka sa milagro. Lampasan mo, pupunta ka, saan ang galing milagro ito? Sa giver, Yun. ang Panginoon. Kaya hindi niya pinopromote ang sarili ni Jesus. Ang pinopromote niya yung kanyang Ama na nasa langit. At gusto niya na tayo ay magkakaroon ng deep, profound, personal faith relationship with Him. Yun. Oo. Kaya yung isang nananalangin sa amin, Panginoon, mayroon o walang langit, di po bale, ipagpapatuloy ko na ako ay maglingkod sa iyo. Yeah. Yun ang magandang attitude. Kung ako ay bibiyayaan, ako ay dadala sa langit o hindi, ay nasa kanya. Pero hindi ako kakalas, no? Hindi ako ihiwalay sa kanya. Kagaya ng yung dalawang mga magkaibigan Apo. Okay mga Katoliko, bakit kayo mayroon bang kayong Katoliko ay dasal ng dasal, mayroon pang langit? Ay sabi na ng Katoliko sa kaibigan niya, dumaras ka, alimbawa mayroon. Sabi niya, napapagod ka lang, sabi ng hindi Katoliko, yung unang Diyos. Tawag ka ng tawag. Ay Brad, pabayan mo na, alimbawa mayroon, malas ka. Nagsasayang ka ng oras, sabi nila. Nagsasayang ka ng oras. Pero kung mayroon. Pero ito nga ang another meaning of prayer, wasting time with God. Yun. Na gumamit mo, agugulin mo ang iyong panahon na para bang hindi productive yung panalangin. No? It is not utilitarian, no? Wala, hindi pragmatic. Basta nakaganyan ka lang sa loob ng Blessed Sacrament, pero mamaya may mangyayari. Yung mangyayari after the prayer. Not during the prayer. Because during the prayer, napakarami yung mga distractions, temptations, yung mga worries, pumapasok. There is no perfect prayer time, no? Pero kung focus ang inyong intensyon na talagang gusto mo, gagulin mo itong 1 hour na ito for the glory and honor of God. Opo. Maski na maraming temptation, maraming distraction, ang sagot mamaya. Mamaya sabi. Nung SD ko po or spiritual director si Monsignor Dumanog, parang na-share ko po noon, Among, bakit po at times kapag nagdadasal ako ay parang makakat yung communication ko, Distractions. bigla na lang tatahimik or what. And then sabi ni Monsignor Sani, do not be afraid of silence. Kasi when you spend that silence habang nagdadasal ka, God will be communicating to you and listen to His message. Sabi niya, yun ang weakness ng Panginoon. Yun ang kahinaan ng Panginoon. The strength yung of man. makikinig siya sa iyo, and then at times makikita mo yung bunga ng pananalangin mo sa Kanya. Ang panalangin, hindi lang pagsasalita. Opo. Pakikinig. Speak, Lord, for your servant is listening. Yan. Pero kasi nasa katikistry niya, Isang banat ng banat tayo, no? Usually, ganun yung... Hindi ba po sabi sa isang part yung ng ibang... Verbum Dei. Yung synod nung araw, Opo. it's about the Word of God. Si Cardinal Tagle sabi niya, even God listens. Opo. Even God listens. At kung minsan, talagang hindi ba minsan, bago tayo humingi, bago tayo magsalita, alam na ng Diyos Pero tayo hindi natin alam yung kagustuhan niya, di ba? Kaya, we really have to listen and be quiet about it, no?
Okay, i-cut muna natin, no? Medyo lumampas tayo ng 3 minutes sa ating oras. Sa ating mga texters, baka gusto niyo pong makipagtalakayan sa amin, no? Dito sa ating pinag-uusapan. Ito nga, at ang dami pong ginamot ng ating Panginoon. And of course, He was able still, no? Kaya maganda yung time management ng Panginoon eh. Hindi lang puro yung gamot ng gamot, gumagamot ng gumagamot. But he spent some quiet moments with the Father. Ito nga communing with the Father, no? Yung ating mga karanasan po, insights regarding this, no? I-text lang ko at mamaya ibabasahin natin sa ating second segment. Let's take a break. Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Babalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment, of course, natalakay po natin itong ating napakagandang ebanghelyo, no? Ang regalo ng kagalingan na ibinigay ng Panginoon po sa laming may sakit, no? Pati yung of course those possessed, no, by demons, and of course itong mother-in-law ni Simon, no? At nakita po natin dito na talagang maliwanag na ang ating Panginoon, no, itong ang kapangyarihan na lumalabas sa kanya ay talagang hindi sa kanya nanggagaling, kung hindi dito sa, sabi nga ni Aposeto at ni Brother Charles, malalim na relasyon niya, no? Because he and the Father, they are one, no? Isa sila. At palagay ko po ito rin ang sikreto. Pag tayo naghihina, may sakit, kailangan yung ating pakikiisa,
no? Sa Panginoon po ang importante. Okay, may mga texters yata tayo, Sister Son. Sige Ako po. may isa ako dito. May dalawa na po. Quotation yung akin. Sige, okay. Okay, from 5755. Sabi po niya, kay ba't ko pong dimdam ding reflection siyo, ala na ko pong asusog no nemo ing tanda ng tamo nung ihesus Diyos ne, manalangin niya paking ibana, di lalo na itamong makasalanan, ing sukat madalas manalangin. Maya pabengi po. Opo, Yeah. tama po yan. That's very true. Magandang reflection yan. Mm-mm. Siya, banal, hindi na kailangan manalangin. Opo. Eh, lalo na tayo makasalanan. Mm-mm. Lalo pa tayong may obligasyon na manalangin. The more we Opo. need to. Sabi Okay, nga, no? sabi ni Jesus, the spirit is strong, but the Opo. The flesh is Flesh weak. is weak. So, Opo. watch and pray Mm-mm. that you not fall into temptation. Mm-mm. Okay, Isa thank you pa so much po. Good evening po. When do we pray? Where do we pray? Jesus makes time to pray. He gets up before dawn in order to pray. Here is a simple way to be sure that prayer forms the focus of the day. He goes to a deserted place at the hillside, mountainside, or lakeside, where there is no distraction. He communes with his Father to get renewed strength, wisdom, and guidance to pursue his mission. If Jesus, who is God himself, prays, what more of us who are but sinners? Salamat po. Napakaganda po. Yeah. Opo, Yeah, tama po yan. Kaya kailangan din ay yung mga Benedictines, ora et labora. Opo. Ayan, tama Oo, po. so, gusto sabihin niya naman na Motto, maski na Benedict tayo motto. ay nagtatrabaho, pwede tayong manalangin. Mhm. Oo. Kaya yung dalawang joke ito. Opo. Yung isa, mga seminarista. Mhm. Sabi nila, bawal na magsigarilyo eh. Mhm. So sabi niya, humingi tayo ng permiso sa prefect of discipline. Tayo Tama. sisigarilyo. Mhm. O sige, sabi niya, una ka na. O sabi niya, Father, can I Smoke. smoke while praying? No. Sabi niya, yung pangalawa siya, Father, can I pray while smoking? Iba naman ang approach. At yung isa ding matandang babae, eh siya ay gumagatas ng ng baka araw-araw. Opo. Sinulatan niya yung parish priest niya, Father, Mhm. can I say the Hail Mary while milking the cow? Pwede, sabi niya. So, abang ikaw ay ginagatasan mo yung kalabaw mo, Yung, kalabaw. baka mo, you can say a short prayer. Opo. O, para ipakilala mo talaga naman na maski na yung ginagawa mo, may Emmanuel ang Diyos. Because Emmanuel means God is with us. Opo. God is in our sorrow. God is in our failure. God is in our success. God is in our work. God is in our problems. God is in our failures. So, ano ba nang gagawin natin? Hindi ka makapag-declare ng independence sa Diyos. You are totally dependent on God. Totally dependent on God. And that is faith. That is trust. Ayun, no. Kumisan talaga, no, yung kailangan yung buong-buo yung ating pagtitiwala, no? Pagtitiwala. At pananampalataya sa Diyos, no? Okay, at isa lang ito, I think it's a quotation, no? Sabi niya, nawala. No, mamaya babalikan ko. Anyway, ituloy natin itong ating ebanghelyo, no? Ito nga at napakalinaw na talagang, he had really time to commune with the Father, no? Ito'y talaga, no? Yung estilo ng Panginoon na pagkatapos niyang magtrabaho, pagkatapos niyang manggamot, ito yung he will really go out of his way, no? To a lonely place, sabi nga, and prayed, no? At ito nga yung nasabi kanina ni Brother Charles about itong being missionary, no? Yung hindi mag-stay sa isang lugar, yan, no? Siguro maganda pag-usapan din ito. Kasi ito nga, the tendency kasi pag nag-focus lang sa isang lugar. Naku yan, yan, no? Napakahirap. Kami, Sister Son, no? Pag tumagal kami sa isang lugar. Attachment. That's right. Yes. Oo, yan. Ang Archbishop, alam niya. Diba? Kaya ako ay
Pinakuan ako, dinala sa Tuguegarao, dinala sa Zambales, dinala sa Pampanga. Walang attachment. Yes, oo. Kailangan detachment. Oo. Kasi pagka talagang tumagal ka, of course, yun nga, yung attachments. And at the same time, yun nga parang magiging kasing ano mo na, yung sabi nga sa English, yung comfort zone mo. Ayun, comfort. No, yung pagka lalo ka tumatagal, itong parang hindi ka na magsusurvive kung you will get out of your comfort zone, no? That's right. the danger. Oh. Oo. Kaya siguro alam ng Panginoon ito, no? You know, it is really also a temptation na, ay, buti rito, accepted ako, di ba? Yung mga ganyan-ganyan, di ba? Pero, I think, ito nga, yung sense of mission natin na, Yun ang sinasabi ni Pope Francis. yun, Sabi niya, kailangan lumabas kayo sa comfort zone ninyo. Yun, Pupunta kayo to the peripheries and outskirts of the world. Yun ang misyonero. Kaya niya, gusto ko ng Santa Iglesia na lumabas sa kumbinto na marumi ang paa kaysa na yung Santa Iglesia at malusog kaysa na yung Santa Iglesia ang malinis na sa air condition pero maputla. Gusto sabihin, dapat tayo ay go into the whole world. yun, Our world of work. Saan ka linagay ng Diyos? You bloom there. Oy. Doon tayo Lagi dapat kong na kikinig yun. ay Mamulaklak. Mamulaklak ka, Magbunga ka. yabong ka, magbunga ka. Ayan, Oo. oo. Bloom Kailangan where yan. you are Kung hindi ka planted. nagbubunga, agarabyado pa ang Panginoon sa'yo. Yung puhunan, ipakita mo. Kailangan Lugi ipakita. sa kanya. Lugi siya. Palagi kong narinig yun kay Among. Ah, oh, yes, Pep, yes. bloom That's where one of you my are motto. planted. Sabi ni Among po, palagi niyang sinasabi. Yeah. Ay, pinupulot lang natin yan. Opo. Siguro po naman on my part bilang isang laiko, Yun. siguro I could Opo. not literally yung punta ka sa ganitong lugar, then Okay. to another Oo. place. Pero yung pagiging missionary ko bilang laiko, pwede ko pa rin gawin, no? Mhm. For example, I can be a missionary sa sarili kong pamilya. Yun, That's oh, right. Mga number kapatid one, ko, opo. mga pamangkin ko, I can be a missionary to them. Then I may also go to another place po. Baka yung kasama sa mga organization sa simbahan. That's very true. And then I can go to another place, yung mga kasamahan ko sa trabaho. O let us say, while eating, instead of yun pong mga walang kwenta chismisan, kwentuhan, then we could inject ano ba yung gospel nung Sunday, ano ba yung humiling narinig ko Narinig at mo. napakaganda ng sharing ng pare. Then we could share all this para bang nagiging missionary din ako sa iba't ibang lugar. Ito, Brother Charles, ha? Yung Radio Apostolate natin. Opo, yan. this another Nakasama naming... Iba-ibang klase. That's right. Dito. Mm-mm. All walks of life. You know, kung minsan hindi natin talaga minamaximize, no? Kung minsan makikita mo, well, marirealize mo, Sister Son, naku, pwede pala ako sa itong particular aspect of a particular ministry, for example, no? Kung minsan, God will provide yung kung minsan necessary skills, knowledge, no? Ang importante lang yun nga, yung tatango tayo, yung we say yes to His will, di ba? Kung minsan talaga dadaling ka sa lugar na, naku, hindi comfort zone ko ito. Naku, kaya yan, ganyan. yung unfamiliar territory, sabi nga, no? Uncharted waters. Yes, so, and usually, pagka ganyan, talagang may takot, no? May reservation tayo. Sino ba naman ang wala, di ba? Kasi nga, hindi tayo pamilyar sa lugar, no? Among siguro consider din natin yung akala natin ang missionary work ay sa mga pare, sa mga Sa ibang bansa, madre, ganyan. Pero kung minsan sa news makikita mo yung mga kapatid nating Pinoy na pumunta sa abroad as OFW o kaya mga yaya ng mga anak ng mga mayayaman sa ibang bansa. Nagiging missionary din sila. At times, tinuturuan yung mga bata sa mga dasal, about good deeds. And then, maririnig mo mga batang foreigner marunong magtagalog at nagpopo at opo kapag kausap. Tapos nagmamano pa. Nagmamano. Para bang sabi ko napakagaling ng mga Pinoy na ito, no? Dinala yung pagka-Kristiyano, pagka-Pinoy
bilang misyonero sa kanilang trabaho, ano man yung ginagawa nila doon. Yan. Totoo yan, Brother Charlie. Mm-mm. Yung istorya ng isang house attendant natin, Mestra. Meron dito. Okay. I don't call them domestic helpers. I call them house attendants. At Kasambahay. alam mo kung saan dinala? Mhm. Sa residensya ni Prime Minister Pampani. Mm. Katoliko. Doon sa Italia. Yung apo niya, tinuruan ng Pilipina how to pray. And then, catechism. Prepare her for confession and Holy Communion. Then it was time for Holy Communion. Sinabi niya sa bata, you invite your lolo to hear Mass during your first communion. Eh, matagal nang hindi raw nagsisimba si Pampani. Okay. Nagsimba! Naku. Eh, that is mission. Opo. Wow, pambihira yung mga Pilipino. Saludo po kami sa iyo. Mhm. Kayong mga Kristiyano, Katolikong inyong pinakamaganda at mahalagang riches. Opo. Ano yung riches at kayamanan? Kayamanan. Ito, no? Itong yung tanging yaman ay inyong binabahagi sa Europa. Opo, mga Wow, that's not OFW a beautiful one, no? Opo, A mga beautiful unsung heroes talaga. Evangelization. Opo. 2 days ago po, meron tayong bisita sa museum. Pamilya po sila ng isang foreigner. Okay. At member po sila, yung daddy nila sa Cardinal Newman Society. Oh, yes. Association po ng Sa mga Amerika. Catholic schools sa Oh, Amerika, yeah. no? And then parang nag-apply ang Holy Angel sa society nila. So they visited Philippines po. So habang nag-observe yung daddy nila sa mga classes sa Holy Angel, yung asawa niya at mga anak nag-tour. Isa po sa pinuntahan yung museum natin. And then nabigla po ako nung mag-goodbye na yung mami nila. Meron po siyang 5 anak. And then isa-isa sa mga anak nila na foreigner talaga, nag-i-English, and then yung itsura nila mistiso. Lumapit po sila sa akin at sabi nila, maraming salamat po. Sabi ko From sa Pilipina. Opo, yung mami nila Pilipina from Quezon City, no. Pero tinuruan po sila ng kanilang nanay kung tama. ano yung paggalang ng mga Correct. Pinoy, no. Yes, yes. Maraming Respect. salamat po, sabi nila. no? Eh, Isa-isa po sa mga batang ito lumapit sa Sinabi amin, yan. no? At nagpasalamat sila individually. Sabi ko sa mami nila, nagpapasalamat din po kami sa iyo kasi tinuruan ninyo ng kabutihan ng inyong anak. At dadalhin yan sa pagtanda ng mga batang yan. No? Hindi nila makakalimutan yan. No? Yung kahit nasa Amerika po sila, Yung nakikita santo. yung modernization Santo doon. Andun pa rin yung Filipino values. No? Okay. So, diretso na tayo sa ating patron saint of the day, si Saint Hilary. Hilary of Poitiers. Sige, Sir Son, magbigay ka ng mga ilang detalye yan sa buhay ng ating patron saint ngayon. Okay. Hilario, San Hilario. Opo. Declared po siyang Doctor of the Church. Bishop and Ayan. Doctor. Obispo. Opo. At itong santong ito, talagang yung cult niya naging widespread sa France no nung 9th century. Na-convert po siya from paganism pagkatapos niyang basahin ang Bible, ang scriptures. Lalo na daw po yung prologue ni Saint John, Saint John, yung yeah. sa Gospel ni Convert Saint John. pala siya, no? Convert Oo, siya. convert siya. Although married man siya at father siya ng isang anak na babae, naging later on gifted interpreter siya ng mga Psalms at saka yung Gospel ni Saint Matthew. Ayun. Naging interpreter siya. Tapos nung layman siya, while still a layman, na-elect siyang Bishop of Poitiers, France, Poitiers, yeah. in 350. Yun. Opo, at he fought strenuously against the Arianism. semi-Arians. Yan, oh.
na sinusuport ng mga emperor yung pagtatanggol ng mga Arianism. Talaga false Ano yung teachings. sasabihin Ano yan? Catholic priest si Arius, Opo. ang tinuturo niya, si Kristo'y tao lang. Opo. Eh, ganit, Opo. ngayon, meron Dinideny tayong yung ganyan. divinity. Without telling the, anong The church yun. religion. Meron yung isang ganyan din dito mga grupo na, na kanilang tinuturo, si Jesus ay tao lamang. They are still the modern Arians. Heresy yan. Po yung Arianism. Hindi tumutugma. Paano maging Ano? tao lang si Jesus? Yung prologue. Yun. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. Prologue ang in-interpret niya ng gusto. Tama siya, Ni tama. Saint John. Laban sa Arianism yan. Opo. Yan, may mga Tinulungan talaga din tayo. niya si No? Saint Martin of Tours na i-promote yung monastic life. Tapos, madami siyang kinompose na liturgical hymns. Wow. Yan si Saint. Marami siyang contribution Alam din. niyo, no? ito rin ay pinersecute ng Nako. Emperor Constantius. Kasi Opo. delegado siya sa Synod of Milan. Mm. Eh, ang noong araw Union of Church and State. Opo. Ang nakumbok nito si Emperor Constantius. But he is in favor of Arianism. Yung emperor. Hindi pumunta. Nagalit yung emperor. Ay, in-exile niya. Ay, Opo. sus. Eh, So, na-persecute din po, no? Oo. Mhm. You know, this saint, Saint Hilary, he's honored in the Catholic Church, Anglican Church, Lutheran Church, pati ang- Oriental Church, and then Orthodox Eastern. Yun. He's a great, maski na anong religion, ginagalang siya. Oo. So, well-known po during his time, no? During his time. Yes. Hindi si Hillary Clinton. Ay, Iba naman yan. iba naman yan. Okay, may isang humabol na May isang texter, no? humabol Before our concluding prayer. Opo, from Sige. 6408, Maya Pabengi po, Sister Son at mga among at Brother Charles. Kasanting na po talaga ang programa yo, kadakal ko po apupulot, a lesson, king salita yo among at sister. Madalang ko man pong makapag-text, aldo ko pong makiramdam kaya. Nako naman. God Thank you bless po. us po, si Ann po ini. Ay, Ann, thank you so much, no? Ito po yung mga maliliit na evangelizers. Misyonarong walang pondo. sabi nga yung, alam niyo yung MSC, Opo. mga abbreviation yan ng mga religious. Opo. Halimbawa, OP, Missionaries of the Opo. Sacred OP, Heart. Order of Preachers. Preachers. Halimbawa, CICM, Congregation of Mary Immaculate, Opo. SJ. MSC, Missionary Sine Quarta. Walang Missionary kwarta. body. Without money. Opo. Gusto sabihin, Missionaries of the Sacred Heart. Ano lang? Yung sa Balier. Yung Yun ang joke nila. I see. Oo. Okay, let us have our concluding prayer, no, to be led to us by Sister Son. Lord Jesus Christ, you have all power to heal and to deliver from harm. There is no trouble nor bondage you cannot overcome. Set us free to serve you joyfully and to love and serve others generously. May nothing hinder us from giving ourselves wholly to you and to your service. Amen. Amen. Okay, may mga ano ba tayo? Greetings and announcements. Of course, yung Eucharistic Congress. Oo nga, next week na po, 23 ang umpisa, International Eucharistic Congress. O, i-follow po natin 31 sa na Po. TV at sa radio po, sa Cebu gaganap. We will, Mag-link up tayo dito. Apo, nakahook up po tayo sa CMN, no? And of course, yung Bible Week. Bible Week po, August, wow, bakit? January. 30, Saturday po, sa Good Shepherd Parish, 25 Bulaon. to 30 yan eh. Opo. Okay, paalam ka na, Sister Son. Okay, maraming salamat po. God bless po and good night. And of course, Brother Charles. Good luck po sa junior high school at saka sa graduate school na mag-undergo ng accreditation. And then, happy birthday po kay Among Tok. Salamat po sa blowout. Pagkatapos ng Jubilee committee natin. Nung Jubilee of meet Mercy tayo, Committee, Jubilee of oh. Mercy Committee.
Then advance happy birthday po kay Father Emil. Oh, Emil Okay. Giao, bukas po. Emil Giao. Among Emil. Sunod-sunod yung ating mga Birthday, Father Emil. Sa mga kabarkada po kay Kristo, mga kaibigan, maraming salamat po sa pakikinig. Sana po maging faithful tayo sa salita ng Panginoon. Oh, thank you, Brother Charles. And of course, susunod na Wednesday, we still have Brother Charles with us. Opo. And of course, Apo Seto, baka may mga ano po kayo, greetings. Binabati ko po ang aking kapatid na Arsobispo, si Archbishop Dong, at mga kapatid ng Kaparian. Ganyan din po, pinapanalangin natin ang ating kapatid dyan sa Presidio. Mhm. Ay nangako tayo ng medical mission next year. Hindi po, darating din si Doc sa, I think, May or June. Mayor June. Oo. Ating mga kapatid na madangalan na naghanap buhay dyan sa mga market vendors, sa mga barbecue vendors, no? Yung Fishball. mga fishball vendors, yung mga drivers ng tricycle, motorcycle, at saka yung mga jeep, passenger vehicles, at lahat po kayong may karamdaman, mga senior citizens, kasama po kayo sa barkatahan ng komunidad na nanangrangin. Di ba sa Cebu, dancing inmates, dito sa Pampanga, praying inmates. Yan. Maraming salamat po. Pagbabasbas po sa Kasama ating po si Father Pep, ay panalangin din po natin yung mga yumao. Narinig ko lang, no? Opo. Si Tatang Per David, yung Cleo Fairs, Okay. yung mga EMDC natin, Fernando Cruz, yung mga Makalino grandchildren, at yung Carpio family dyan sa Minalin. So, lahat po dito isali natin sa ating mga panalangin. Sumayon, Panginoon. At sumayin nyo rin. Pagpalain ka ng mga Panginoon Diyos, Ama, at ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagnilay-nilay, umayo ko yung mapayapa at mabiyaya sa salitang buhay ng Diyos. Salamat sa Diyos. sa Diyos. At ito po si Father Pep Bakay, ang inyo pong Director ng Commission ng Catechesis. Muli pong wabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lord, we are called to be light